The LTFRB has just announced a fare hike as authorities weigh the need to support drivers while protecting commuters. Let's get the latest from Mobile Journal Amy Atienza reporting live from Quezon City. Amy, magkano ba yung increase? Good morning, Angela Diego. Simula nga March 19 no, sa Huwebes ay ipapatupad na itong fare hike para sa public utility jeepneys pati na rin metro buses and provincial buses dito sa ating bansa. So far ang nakita natin no, nasa around 8% to 15% yung increase na makukuha sa fare hike na ito. So sa traditional jeepneys from 13 pesos ay magiging 14 pesos na. Yung PUJs naman ay from 15 pesos ay magiging 17 pesos na. Per kilometer na madadagdag nasa 2 pesos and 20 centavos ang madadagdag. Meron na tayong narinig no Angela Diego na ilan sa mga kasamahan natin dito no, na nagsasabi na meron na daw ilan na nagpatupad na agad pero ayon nga din sa ulat no ng LTFRB dapat ay sa March 19 pa ito at kinakailangan na meron ng fare matrix ang ating mga tsuper para nga fully ma-implement na ito dahil fixed na raw ang fare hike na ito dahil hindi lang naman yung presyo ng produktong petrol ang kinoconsider nila, kundi pati na rin yung presyo ay yung sa spare cost, yung presyo ng spare cost ng mga sasakyan. So yun yung mga factors na kinonsider ng LTFRB kaya hindi na provisional ito nga pagtaas ng presyo ng pamasahe. Pero yun nga Angela Diego, isa din sa mga very crucial din dito ay dahil daw ang naging basehan ng LTFRB para nga doon sa fare hike din, doon sa presyo ng produktong petrolyo ay nasa 75 pesos to 80 pesos per liter. Kung sakali man daw na bumaba ito sa 75 pesos level per liter nga no, ay immediately pwede din naman silang maglabas ng provisional reduction para nga doon sa presyo din ng pamasahe para naman sa ating mga commuter. Angela Diego. Amy, alam na ba ng piston ito? Kasi may scheduled tigil pasada sila calling for an increase in 5 peso increase no, in jeepney fare. So, alam naman nila ito and ano yung reaction nila? Most likely no Diego, nakaantabay din sila talaga doon sa naging press conference nga kanina. May ilan din tayo nakita dito na mga miyembro din na mga operators naman na dumalo nga rin. Pero so far wala pa tayong naririnig kung makansela ba yung nagiging protesta nila. Kasi kung makikita din natin no, yung taas ng presyo nasa 1 pesos to 2 pesos. Expected ay magtutuloy-tuloy pa rin yan dahil nga ang gusto nila talaga, ang pinupush nila ay nasa 5 pesos yung magiging dagdag para nga sa pamasahe dahil medyo matagal-tagal na nga rin itong inapela no, ng grupong Piston. So sabi mo March 19 pa ang implementation nitong fare hike na ito. Ano ang maaaring gawin ng ating mga kababayan kung may makita sila na nag-i-implement na ng mga ilang mga jeepney nitong fare hike na ito? Yan din yung antabayanan no, ng iba't ibang ahensya dito sa atin. No. Ang pwedeng gawin ay pwedeng magreklamo no, yung ating mga commuter kung nakita nila na itinaas na agad yung presyo at mabibigyan sila no, ng show cause order para nga strictly mamonitor at hindi agad tumaas yung presyo dahil kung titingnan din natin sa perspective naman no, ng mga consumer, talagang matatalo sila kung agad-agad ay i-implement din ito ng mga tsuper ng iba't ibang jeepneys and buses dahil nga rin may hindi lang naman itong pagko-commute or hindi lang itong pagbibiyahe no yung tumaas ang presyo maging dun sa ibang sectors sa ating bansa no ay may nakikita rin tayong flow of inflation. So yun pwede silang magreklamo at bibigyan naman yan ng show cause order ng authorities natin. Paano pala yung TNVS? Isa rin yan sa mga humihiling na mga taas pamasahe. Meron na bang solusyon ng LTFRB? Yes, actually nakita rin natin at narinig din natin no kanina na meron ding slight increase doon sa mga TNVS maging sa mga airport taxis at MC taxis nga ay meron na ring pagtaas nasa around 15% yung average no if I'm not mistaken doon sa naging pagtaas din ng presyo nitong mga pamasahe para naman sa TNVS.
Lastly, Amy, ano yung mga paghahanda ng LTFRB, katuwang ang DOTR dito sa mga magiging gagawin na transport strike ng ilang mga grupo, no, dahil nga sa kanilang pagtutol, dahil mas gusto nila mas mataas, ano, na ibigay na taas pamasahe. And of course, ganun rin sa nalalapit na Semana Santa. Actually, Angela, bukod dito sa fare hike nga na matagal daw talagang pinagdiskusyonan nitong LTFRB, maging ng Department of Transportation, may inaantay pa rin tayo no na ilalabas sila na fuel subsidy naman para naman sa mga tsuper para nga matulungan din sila dahil nga dito sa pagtaas, dahil kung nakikita din natin no yung trend dito sa market no bilihan do sa mga produktong petrolyo, hindi pa talaga bumababa at patuloy niyang tumakod nga sa fuel subsidy. Siyempre, titingnan din nila kung ano pa nga ba yung mga pwedeng patakaran para makatulong na din talaga sa mga tsuper sa ating bansa. So, yun yung mga Oo. Sige. Nawawala-wala yung signal nila. But maraming salamat sa iyong oras sa Mobile Journal. Amy Atienza reporting live from Quezon City. Kasi gusto ko sana itanong sa kanya, bakit, I think next week pa according kay Secretary Giovanni Lopez, yung ibibigay nilang fuel subsidy no, mula sa LTFRB. So I was wondering, bakit medyo parang natagalan sila sa pagdedesisyon kung kailan nila ibibigay itong subsidy na unahan na sila ng DSWD, 'di ba?